Sa Attorney Claire, naka-live ba siya? Nako, hindi na ito nga, maganda to, hindi na pasasahurin. Senator Bato, Lucky, di na daw pasasahurin. Wala nang sahod. Ala, kawawa naman si Bato. O, sige, ito na nga lang. Bilisan lang natin to. Sinabi to ni Kwan Ping Lacson. Ping Lacson may pakon dito. Oh, last topic time, Absat. Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is January 27, 2026. At okay ba ang ating audio, aking mga clear? Nandito si Chupaeng. Hello, Chupaeng. Guro ako USA. Uy, si Tomasito. Hello, Tomasito. Na lang talaga sila. Oo, yan. JD Sinap, Tatay Gis, Addictus Rex, Max Safe. Nandyan. Blessed Lagumbay, Alfonso Inez, Jenny Howard, Veron Macaraeg. Okay, Ricardo De Guzman. Si Bato ang topic Lloyd na si June, Bato. Maliglig. Hello, good evening. Fast forward Ricardo, natin. okay, si Ricardo De Guzman. Kaya sila gustong tumbukin. At ang gusto nilang tumbukin, gusto nilang mawala sa pwesto at iangat ang gusto nilang iangat. Yung akin, nakikita sa aking bolang. Ilaw pala to. Ang aking nakikita sa aking ilaw na nagpapa-fresh ng fez. Diba? Fez, ang fez. Angela Gonzaga. Yeah, di ba? Fez, ang fez. Sin Manalo. Di ba? Ellen Lati. Rory Oquendo. Gemma Luisa Lopi. Ira Ramos. Fast forward. Complaint dahil sa hindi pagpasok nitong si... Wait lang. Gusto na nga sana mag-file. Di ko alam kung magpa-file si Senator Trillanes ng complaint Ethics dahil sa hindi complaint. pagpasok nitong si Senator Bato. At mismo si Senator Lacson na nagsasabi na pasok ka na. Wala namang warrant of arrest eh. Di ba? Fear of the unknown. Fear of the unknown talaga. Hindi man fear of the unknown. Fear of the unofficial warrant of arrest. Fear of nothing. Fear of nothing? Ano ba yan? Fear of nothing. Fear of... Di pala fear of nothing. Kasi wala, pag fear of nothing, wala ka na kinakatakutan. Fear of... wait, ano bang magandang term doon na hindi pa sure yung warrant of arrest, diba? Unofficial nga di ba? Fear of the unofficial warrant of arrest. Fear of the ghost warrant. Oh. Ghost warrant, mga kakliya. Ghost warrant. Kaya lang, paano kung meron nga talaga? Diba? Mamaya, baka mag-green na naman yan. Ayan na naman tayo. Nasabihin, fake news. Tapos, pahiyaan nagpe-fake news. Precious. Okay to Precious Emanda. Precious, ang ganda Anta, Precious Precious. Si Santos. Si Santos. Ayan, si Santos. Nasaan na? Wala. Ay, sorry. Shout out. Never po akong nag-shout out music. Ay, teka lang. Huwag na magtampo. Lorna Matipo. Yan. Lorna Matipo, Okay. Okay, si Lorna. Huwag nang magtampo si Lorna. Sunny Lopez at Tiwala. Mali yang di pa swelduhan. Ang tama, tanggal na yan, binasenata kasi pag usapan, marami na yan pera. Oops, dami yan sponsor. Thank you dyan. Okay, mga clear, punta na tayo. Okay, ito 1 minute at tapos may isa pa tayong video. Mas mahaba yun. Okay, dito muna tayo. Lacson says Senator Bato de la Rosa's salary may be suspended or withheld amid his continued absence in the Senate by the power of the... At least, napag-usapan na. Kasi di ba si SP Soto, sabi niya, wala pang gano'n, di pa nangyayari. Nung panahon ba ni Senator Lacson, parang nasabi, after 3 months ba yun, sinara, tapos inadapt nila yung ibang mga tauhan ni Senator Lacson. Tama ba ako? Senator Lacson ba yun, mga clear? Oo, 9 months yata, 9 months. Tama ba, no? So, hindi na siya sumweldo. Diba? Omnioji. Pero hindi natin alam. Kaya, ang sweldo ba nila? Naku, hindi ko to alam, mga clear, sorry. Ang sweldo nila, baka nasa land bank? Automatic? So, siguro dapat may masasabi lang, may resolution ipapadala sa bangko na no work, no pay to. Pwede, di ba? Hindi ko alam yung proseso, mga clear. Maamin ako, hindi ko alam proseso kung paano gagawin. And this will be the first time. Hindi ako nagkakamali. Hindi ko alam kung Lacson, hindi ko alam yung anong ginawa nila kung hindi ba siya sumali. Tingnan ko lang, mga clear. Hanapin ko lang, pakitulungan ako. Kung yung after 9 months, nasa yung cursor ko. Yun. After 9 months, masumweldo siya. Wait lang po, Kailan po, hanapin natin. Wala Wala.
Wala, oh. Pahanap nga ako mga clear kung hindi siya sumweldo after 9 months. After siyang, para na-declare na kasi matagal siyang wala. Ha? Wala pa. Hindi ko makita. Matatagal tayo. Ito, 14 years ago. After surfacing from 13 months of hiding. 13 months of hiding pala siya. Ha? Meron ako dito galing sa ano. Where he hid in 2010. Diyan lang sa tabi-tabi. Hindi niya rin sinabi kung saan siya nag-hide. Ha? Lacson contradicts too big to be considered. Teka lang mga clear. Wait, parang wala akong makita. Thanks to the intercession of his congressman, he was able to get a clerical job after a month of working. He was surprised to find a pay. Only 40%. Sorry mga clear, hindi ko makita. Hanapin ko na sa susunod. Ha? Recommendation stemming from an ethics complaint. In an ambush interview on Tuesday, January 27, Lacson says he had spoken with Senate President Tito Soto about De La Rosa's absence and the possibility of suspending his salary. Alam mo kung bakit mga clear? Kasi talagang walang reason kung ba't siya nag-absent eh. Sila Senator De Lima, parang working naman sila, nag-work sila kahit nakakulong. So yung mukhang hindi huminto ang sweldo nun kasi nag-work sila eh. Hindi naman sila nagtatago. Nakulong lang sila na hindi nila gusto. Pero working. While in jail, di ba? Yun ang isang suggestion na baka isuspend or itigil yung sweldo. So suggestion pa lang yon mga ka-clear. Kasi alam na nila ang himotok ng taong bayan. Sila nga daw, katulad ni Angela Gonzaga, nagtatrabaho. Tapos pag hindi nakapasok, no pay. Tapos ito, intagal nang hindi nagtatrabaho, di ba? Unfair. Kasi parang, sabi ko, ASP kanina, paaral natin mabuti kasi covered kami ng civil service law. Baka hindi ubra yung minimum pasweldo yung senador kung walang basis. Pero tama rin sa SP, we have our own rules. Pag tayo ng ethics committee recommendation, once ma-adapt sa plenary, pwedeng isa sa mga recommendations, pwedeng implement ng plenary na itigil siya. Yun. So, kailangan talaga may magsampa ng complaint sa Ethics Committee para ma-dinig. Lacson says former Senator Antonio Trillanes has signified his intent to file an ethics complaint against De La Rosa in March. I think I heard Senator Trillanes is filing, I think, in March. Kasi ng 6th month ng absentee. Kapag binibigyan pa ng chance. I didn't realize that until sa banggit kanina. 6 months na palang wala si Senator Badrito. Tagal na, no? March. According to Lacson, at present, there are no Senate rules that sanctions a senator for continued absence. Meanwhile, in a separate message to reporters also on Tuesday, Lacson clarifies that he will not be a part of any recommendation to sanction De La Rosa in relation to his long absence. De La Rosa has been absent in the Senate session since November 11 in light of the reported issuance of International Criminal Court arrest warrant against him. Okay. Mga clear, ito yung buong balikan natin. So, ibig sabihin, ito ay pinopropose. Maliwanag yan, hindi sa kanila gagana yung civil service na batas, na rules, kasi may sarili silang rules. So, ngayon, kasi elected official. Elected siya, tapos, miyembro ng Senado, may sarili silang rules. So, ang pinakamaganda dito mangyayari ay Ethics Committee. So, ano gagawin na resolution ng Ethics Committee? Saka yung pagbobotohan sa plenary. So anyway, panoorin natin ito mga clear. Medyo 5 minutes. At i-analyze natin. Oops, nasa ka na? Yun. To. Medyo mahaba ito mga clear. Medyo ambush interview to. Pag ganyan, ambush interview to. Wala ko nakita ng gano'n. Alam mo yung, di ba siya ka nag-file ng complaint? Wala ko. Ayun, sir. Siya tatabi. Ulit. Siya tatabi. Tinuro si Mami. O nga no, dapat si Senator Loren pa yung tinanong. Tumalikod tuloy. Ambush interview talaga, no? Tinatanong siya kung meron daw de facto martial law. Ano sabi niya? Ulit niya. Siya tatabi. No, of course not. No, of course not. Diba? Malayo. Sa kanya pananaw. I do not agree. Ulit nga tamina eh. Pero mang nangyayaring de facto. Kasi when you say de facto martial, it's reality, diba? So, tinanong siya, sabi niya, no, it's not. I do not agree. Malayo. I do not agree. Malayo. I do not agree. Ano ba yan? Sorry po, I do not agree. Ito yung mga nagsasalita. Hindi. Wala ko nakita ng gano'n. Alam mo yung, di ba siya ka nag-file ng complaint? Ako yun. Ako yung sinambahan nung libel. Oo nga, no? Hindi ko naisip
Sabi na. Oo nga, di ba? Kasi kung may nanggigipit, dapat siya sinampahan kasi siya yung nagsasalita, di ba? Oo nga, no? Ako pala yung sinampahan ng complaint. Oo nga, Senator. Oo nga. Wala ko nakita gano'n. Alam mo yung, di ba siya nag-file ng complaint? Tama nga na. Sorry man. Senator Lacson, ngayon ko lang na-realize, oo nga pala, ako pala yung sinampahan ng complaint. Dahil kung siya yung ginigipit, dapat siya yung sinampahan ng complaint, di ba? Okay. Tuloy-tuloy naman siya sa pagsalita. So, hindi naman siya pinipigilan, di ba? Not to martial law. Siya yung papel ng complaint. O, kung may martial law, siya yung sasampahan ng complaint kasi siya yung nagsasalita. Tama. Ako, malimit ako nag-agree sa kanya, no? Sa kanya. Malimit naman daw siya nag-agree. Okay? Rotary, This time, hindi. yung dito ng hearing, tapos nag-WhatsApp ka. Sabi ko, never ever quarrel with media. I never ever quarrel with media. Oh, well, anyway, kasi sinabi ni Kong Reviste, nababayaran daw yung mga taga-media. Nababayaran yung mga taga-media. Because they always have the last say on you. Wala kang laban. The only revenge that you can, you can have against media is not to be interviewed. When they want to interview you. It's not not to be revenge that you can, you can have against media is not to be interviewed. Kung gusto mong gumanti daw sa taga-media, huwag kang magpa-interview. When they want to interview you. I'm not applying to you, ha? Kaya sa tingin niya nagigit siya kasi tinignan niya. Well, kung mayroong basis, everybody should be open to investigation. Kung may basis. Kasi walang basis, no matter how they investigate you, wala mararating. Tama yun. Kung walang basihan, you don't have to worry. Yun naman yung una natin video, mga clear eh. Kung tumutupad ka, unang-una ko pang video to ha, kung tumutupad ka naman sa batas. Di ba? Nandun sa una kong video nung tinakil ko si Ombudsman Rimulye. Naku, sabi natin, kung tumutupad naman sa batas to at wala naman nilabag na batas, there's nothing to worry about, di ba? Katulad yung sinabi niya, tumutupad ka naman sa batas, hindi ka pwedeng gipitin eh. Di ba? Kasi may ebidensya ka eh. Been there, done that, di ba? Been there, done For that. 9 long years, hindi na sinapit ko nun. Pero andito pa rin ako, nakatayo pa rin. Yun lang yun. Di ba? Magandang aral yun, mga clear. Kasi nagipit siya, pero may ebidensya siyang hawak. Nakatayo pa rin siya. Diniscuss namin kanina ni SB, Ito. pero hindi ako at liberty to Ano lang yun, segue lang yung kanina kay Lidiste. Ito talaga yung topic natin. share with you. Meron kaming proposed resolution how to handle Senator Bato sa situation. Rules ng Senate, o baka yung sa ethics committee. Yung ethics Pero committee. nakasip na yung ethics natin eh. So matakakit na yan. Pero nakasip na yung ethics natin eh. So matakakit na yan. So in other words, mga kakli, wala dapat sisihin kahit si Senator JB, wag sisihin kung hindi nagkaroon ng hearing about dun kay Senator Cheese. Kasi hindi pa nga na-constitute. Ngayon daw na na-constitute na. Malamang may hearing na yung mga pending issues. Pero sa ano din ko parang uuna-unahin ko ano yung una nakalinya. Only after, sir, na may mag-file na po ng complaint against Senator. Meron, I heard Senator Trillanes is filing, in March. Kasi nung 6th month ng absence si Senator Bato. I didn't realize that until nabanggit kanina. Na 6 months na nga palang wala si Senator Bato in March. Pero alam mo mga kakli, sa totoo lang, ako saan nangyayari ngayon na desisyon ng ICC na hindi pumapabot kay dating Pangulong Duterte? May jurisdiction. Kasi alam mo mga kakli, tingin ko kasi, napag-usapan rin natin Senator Bato tungkol dito sa ICC. Ang magiging depensa lang din naman ni Senator Bato ay technicality. Walang jurisdiction ng ano. Di ba yun naman yung sabi niya, walang jurisdiction ng ICC. Pero binanggitan ng ICC na may jurisdiction sila eh. Tapos ngayon, ang dating Pangulong Duterte fit to trial. So, ang magiging laban niya, katulad nilalaban ni dating Pangulong Duterte, madi-deny. Kaya feeling ko, that's the reason why takot na siya lumabas dahil talagang pag siya nadala doon, maliban kung malakas ang kanyang ebidensya, kasi more on technicality lang si dating Pangulong Duterte. Ngayon eh. Wala siya ibang ebidensya, wala siyang denial. So kung si dating Pangulong Duterte hindi di-deny, paano si Senator Bato? Nandun siya sa interview sa BBC. Inamin ni dating Pangulong Duterte pumatay siya ng 3. Pero PNP chief, walang ginawa. Paano yun? Di ba tolerated? In conspiracy ba? Issue yun, di ba? So kaya kung ang laban lang nila is technicality, walang jurisdiction, kinidnap si dating Pangulong Duterte, at mukhang lahat naman itong issue to ay napabulaan na, ano pa magiging depensa ni Senator Bato maliban doon sa ginagamit niya ni dating Pangulong Duterte? Lahat na desisyon na natin. So paano? Nalabas pa siya? Magpapahuli ba siya? Hindi. Baka hintayin na lang yan na iba na ang maging Pangulo. Tingin ko yun. Hintayin niya yung bago ang Pangulo, mga ka-clear. At kung magiging Pangulo, isang Manchurian candidate at magiging kakampi niya,
natatolerate siya, hindi siya isusuko. Yun lang yun. Yun ang tingin kong hinihintay niya. Diba? Hinihintay niya yan. Oh, yun ang palagay ko. Kaya siya hindi lumalantad. Wala na siya paki sa sweldo. Gano'n lang ba yung sweldo? Diba? Gano'n lang yung sweldo. Mas takot siya na madala sa ICC dahil kung wala silang depensa kundi jurisdiction at mapapatunayan, di ba, ang crimes against humanity. Wala. Talagang tuloy-tuloy yun. At yun ang ayaw nila. Kasi dito mga ka-clear, although ayaw natin question ang justice system ngayon, mga clear, pero may lumalabas pa rin silang mga kaalyado na maaaring, diba, tumulong sa kanila. Kaya gusto nila dito kasi mas may impluwensya sila sa Pilipinas. Mas may impluwensya sila sa Pilipinas, di ba? Aja ito. Yan yung pangalan niya, ha? Hindi ko mabasa. Nana Ko Friday, ano? Dina Cabido, watching from Riyadh. Oh, Isyo Paeng, and Leoncio Baguhin, and Jerry Angeles. Yan, no? Diba? Yuan Lizzy. Sobrang unfair yung kanilang empleyado, no work, no pay. Tapos sila ilang buwan lang nang hindi pumapasok, sumasahod pa, dapat baguhin yung batas tungkol niya. Tingin ko nagiging ano nila mga nagiging issue na rin nila SPT ito at saka ni Senator Lacson kasi nag-usap na sila eh. So nakita nila yung pwedeng pamamaraan, ethics kasi mapupulaan na sila dito. Wala silang, parang no way out sila kundi i-tackle ito. Diba? So, yun. But still, sabi ko, balik tayo doon sa ICC. That's the reason why, tingin ko, ito yung nababasa ko sa ating maliwanag na ilaw. Ilaw. Na hindi yan susuko. Siya susuko, hihintayin niyang maging presidente yung kaalyado niya. Pag naging presidente ang kanyang alyado, walang magsusuko dyan. Kahit may warrant of arrest yan. Yun yung hintay niya. Kaya wala siyang pakialam kung susweldo siya o hindi. Sabi nga nila dito, mukhang mayaman naman si Senator Bato. So, wala siya pake, sabi niyong duwag, wala siyang pake, kahit wala siyang sweldo, ang pake niya, pwede siyang lumabas kung magiging presidente yung kanyang kaalyado sa 2028 na. Kasi, ganun na nangyari sa kanila noong dating panahon ni dating Pangulong Duterte. Wala silang kinatatakutan. Even Pastor Kibuloy. Wala kinatatakutan. Diba? Unanimous yung decision na wala siyang kasalanan doon sa Davao City. Ng mga fiscal sa Davao City. Kaya nga nagkaroon ng transfer of venue. Para hindi magkaroon ng influence doon sa Davao City ang desisyon. Kaya nalipat sa Pasig. Yun. Okay? So, kaya kapag iba ang presidente at kaalyado nila, asahan nyo. Parang panahon ni dating Pangulong Duterte. Baka nga, hanggang siyempre, hindi pa matatapos yung decision kay Pastor Kibuloy, hindi pa matatapos yung decision kay Alice Goo sa loob ng 3 taon. Diba? O Teves. Ano kaya ang magiging desisyon kung iba na yung Pangulo? Ano kung ang maging Pangulo, kakampi nila, na isa sa tumulong na siya ay maitago at hindi maaresto? Ano kaya? Isipin nyo. Anong pwedeng maging desisyon ng korte? Ayoko sabihin, babarasuhin na rin korte, ha? Hindi ko sasabihin babarasuhin na rin korte. Pero tanong ko lang, ano kaya? Diba? Mayaman talaga yan sa dami ng kinurakot ng mga yan. Santos. Okay, syempre Lusot. Sabi niya dito syempre Lusot. Oo. Yon. Ayan, si Marisol Manuel. Yan. Oo nga. Totoo yan. Ako na naman kinontent. Ay, hindi na nag-iisip. Rex Villa Levy, hindi na nag-iisip ng ibang topic eh. Ninanakaw na lang yung content ko dito. Tapos pag ano? Hindi na gumagamit ng yuta. Kaka-content. Pero kaching-kaching. Josan Pamfiber. Magtatago yan hanggang 2028. Bula nung bugay. Duterte team. Toot! Di ba, Shiro Kansaki, still waiting. Extradition kay Gibbs. Oo nga, no? Sige, tingnan natin kung ano mangyari dyan. Mga kakli, paano? Hanggang bukas, magkita't magkarinigan tayo. Daytem, Virgil Cruz. Tony, nawala na po yung 3rd live video nyo kagabi. Tungkol na yan kay Senator Amy. Yung wag po yata magpaka-plastic. Tungkol sa concern. Ganun ba? Sige, anyway, titignan ko po. Baka na private. Tingnan ko lang po Anyway, na-take up naman natin yan sa ibang news. But, Dino,
nak ng kamote, dami ko nang sinabi, wala pala akong sound. Sorry naman, no? So, kahit papaano, tawag nito, ulitin ko lang konti. Tumugma itong si Jinggoy, no? Sir Leonardo, no? At long last, no? Mukhang nagising, natauhan si itong si Jinggoy. Talagang pinaglalaban naman niya ang mga Pilipino, mga absat, no? Hindi lang tulad ng kabilang kampo na talagang ibang takbo ng utak nila. At long last, no? At least nagising. Pero malay natin. Kasi tandaan nyo, malapit-lapit na si Jinggoy. Malapit na siyang magsama ng kaibigan niyang si Agimat. Right? So it's already 11:58 mga kabsat. Maraming salamat po. Thank you very much. Maraming salamat sa suporta. Kahit kukunti lang tayo ngayon, thank you pa rin po. Maraming salamat. At syempre, shoutout sa mga kasama natin. Si Ardayan, si VMP Hero, si Matsu. Sino pa ba na nandiyan? Si Sir Leonardo Ansag, si Ardayan, si Entime Makwan na pinakauna. Mula pa kanina nandiyan na kahit nag-iisa siya. Hindi sinamahan niya ako. Sino pa ba? Si Tokis, baka tulog na or hindi yan tulog, maaga tanghaling tapat sa kanila. Si RJ, shout out. Sino pa ba? Allen Valencia, mga Seraphore spam